Ngayong araw nga biyeros ay samahan nyo kong balikan itong isa sa mga nagtrending na pasyalan na napuntahan ko noong bagong-bago pa lang ako nagpa-vlog sa Cabagan, Isabela. Mga bandang 2:00 nga biyeros ay naisipan kong mag-short ride muna. Biglaan na naman itong plano ko kasi nababagot nga ako dito sa bahay. Dumaan nga din pala ako dito sa may Frank sa may Santo Tomas dahil ito nga ang kakainin ko mamaya habang nagpapahinga at magmuni-muni sa gilid ng ilog. Dumaan din pala ako dito biyeros sa protected area for migratory birds, ang tinatawag nilang Malasi Lake, na matatagpuan pa rin dito sa bayan ng Cabagan. Maraming isda nga sa lawa na ito at kung maalala nyo biyeros ay dito kami laging nagva-vlog noong motovlog at travel vlog pa ang ginagawa namin. Maalala ko nga nanghuli kami ng isda, namumulot ng kuhol at beldat sa lawa na ito. Naalala nyo pa ba mga boss? Doon kami palagi doon, no? Kung nakikita nyo noon yung mga vlog namin, kung nakasubaybay na kayo dati sa amin, diyan kami natutulog palagi dito, oh, kay Boss Jojo yan. Shoutout kay Boss Jojo pala. Nadaanan ko din pala itong sitio ng Barangay San Antonio. Nagulat nga ako, andito rin pala yung isa kong tropa na taga-ibang bayan. Inayak mo nga siya sumama sa Pakulago pero galing daw pala sila doon. Kaya nga nagpatuloy na ako sa aking biyahe dahil hinahabol ko pa nga ang sunset. Nadaanan ko din pala itong sitio Gasimuwang ng Barangay Talag sa kaparehong bayan. Taga dito din pala si Richard, isa kong tropa na lagi namin nakakasama tuwing pumupunta kami dito. Konting abante nga lang mula sa mga kabahayan ay bumaba na nga ako dito sa may papuntang ilog. Pagkarating ko nga dito ay pumukaw ng atensyon ko ang kanilang bundok. Grabe, sobrang ibang-iba na siya kumpara nung unang pumunta kami. Sunog nga ito at pangit tignan. Pagkababa ko nga ay dumaan ako dito sa unang ilog na tatawarin ko. Huwag kayong mag-alala kasi kapag dumaan kayo dito ay kayang-kaya naman ng motor dahil baba lang ito ng tuhod ang lalim nito. Buti maabutan pa natin ang sunset. May mga naabutan din pala akong mga followers dito at mukhang nanggaling na nga silang magpiknik. Pagkahinto ko nga sa gitna ay nagpalipad muna ako ng drone para maghanap ng magandang spot para matambayan. May nakita akong spot doon maganda, parang white sand siya eh. Papakita ko sa inyo, ayan yung sinasabi ko. Yan yung nakita ko, parang white sand. Nang nagpalipad nga ako ng drone ay may nakita akong parang puting buhangin kaya naisipan kong itong puntahan. Mga boss, may nakita akong magandang spot doon sa may gilid. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, puntahan ko yon. Para siyang white sand eh. Ewan ko lang kung ano lang, kung white sand siya sa taas. Parang tawag dito, puti lang siya. Pero pupuntahan natin, titignan natin kung maganda. Bago ko nga narating itong spot na nakita ko, tumawid muna ako dito sa isang ilog. Pagkarating ko nga dito, may konting buhangin sa paligid nito at mga bato. Hindi nga ito white sand at marami pang dumi ng mga baka sa paligid nito. Habang naghihintay nga ng sunset ay tamang tambay lang muna ang ginagawa ko dito. Sobrang tahimik talaga dito at huni ng mga ibon at baka lang ang maririnig mo. Sa ilog naman, hindi naman gaano ito malinis at malinaw pero maraming mga isda ang nagsisitalunan. Sayang nga lang ay hindi ako nakapagdala ng pamingwit dito. Makalipas nga lang ng ilang sandali ay nagutom ako at saka kinain ko na itong binili ko sa Frank's kanina. Ang weird nga lang kasi mag-isa ko nga lang dito at napapaligiran ako ng nagtataas ang bundok. Pero okay naman itong napuntahan ko para sa mga mahilig mag-camping at mangisda. At kung hindi ka naman maarte, pwede na rin itong paliguan. Okay na. Kumain na tayo, pwede na tayong malis. Hanggang dito na lang muna, Beros. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Magbalo.